Sallanıyor bak bak abo. Bak 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 bak. Bak abo. Bak bak. Bak bak şimdi. Bak 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 bak. Reza Kara bak. Bak Reza Kara bak bak. Gelme. La la la. Gelme. If you've ever wondered what it's like to experience an earthquake while in a car, you're about to find out. 地震。好水经由生活圈，中正汉口街品家77，国外特区核心热区站前商圈，高规格精品住宅及。Japanese engineers and builders have long mastered the art of designing earthquake-resistant buildings. No corran, no corran, no corran, se pueden caer. Diyan sa IRR na yan, merong specific requirement na sinasabi. Kailan ba kailangan ang earthquake recording instrumentation or tinatawag sa IRR na accelerograph. Ngayon, kapag ang building ay government building, yan ma ay ospital, eskwelahan, or any building na mas mataas kaysa 50 meters in height, over 50 meters, ang buildings na yan ay kailangan merong at least 3 accelerograph. Ang isa, i-install sa ground floor or lowest basement, ang isa ay sa middle floor, at ang isa pa ay sa top floor. So, 3 yung requirement kapag ang building ay over 50 meters in height. Ngayon, kung yung building naman ay ospital or schools na ospital na 50 beds capacity or more, or eskwelahan na merong 20 classrooms or more, but not less than 3 stories in height ang building, kailangan merong at least 1 accelerograph installed at the ground floor or the lowest basement. Sa provincial, city, or municipal halls and any government building, required yan na magkaroon ng isang accelerograph installed at the ground floor or the lowest basement. Paano naman sa mga private buildings? Kapag ang building ay over 50 meters in height, ganun din ang requirement. 3 accelerograph. Top floor, middle floor, and lowest level. Kapag commercial or industrial buildings with occupancy of at least 1,000 persons or gross floor area of at least 10,000 square meters, 1 accelerograph is required to be located at the ground floor or the lowest basement.
Mandatory ang requirement ng pag-install ng accelerogram sa certain types of buildings. Pero ano ba ang function ng accelerogram? At ano ang purpose na dapat ma-achieve ng accelerogram na ito kapag in-install sa building? Para ang accelerogram ay ma-perform niya yung functions na hinihingi ng guideline. At pag na-perform niyang functions na yan, ay ma-achieve din naman yung mga objectives na gusto nating mangyari. Kailangan itong accelerogram ay mag-comply sa specifications na hinihingi ng DPWH IRR. Ang accelerogram, base sa IRR, merong mga specifications na dapat ma-comply. Isa dyan is that the accelerogram must have a sampling frequency of 100 samples per second. Remember, meron tayong 30 earthquakes araw-araw at ang bawat building maaring ma-expose o ma-subject sa earthquakes na yan. Sa isang buong taon, maraming beses maaring ma-subject sa earthquake. At ime-measure ng accelerogram yung mga galaw or movements ng building during these earthquakes. Kaya 100 samples per second must be the capability ng accelerogram. Itong accelerogram na to must be able to have a sensitivity of 40 micro-G to 2G. Ito ay maliliit na measurements ng movement sa building. Kailangan meron siyang RMS noise na hindi lalagpas o hindi mas malaki pa kaysa sa 40 micro-G para malinis ang record, hindi yung nasasapawan ng interference or noise. Ang accelerogram must have a timing accuracy of 0.2 seconds per 100 seconds. Ito ay kaya lamang ma-achieve kung ang accelerogram na yan ay nakakonect sa GPS. At meron dapat itong communication via internet. At kailangan ito kasi gusto nating ma-retrieve ang data from the accelerogram. So, para ma-achieve ng accelerogram yung hinihinging function, kailangan itong accelerogram na ito ay complying dito sa mga specifications na ito. Ito pa ang iba pang specification na nire-require ng guideline. Kailangan ang accelerogram is able to store the seismic activity via an integral accelerometer. So, meron dapat yang built-in media kung saan ini-store niya yung recorded data. Ang accelerogram dapat ma-record niya ang movement, kung yan ba ay horizontal movement, east, west, north-south movement, or up and down movement. Yan yung tinatawag na triaxial movement recording. Itong accelerogram dapat may sariling built-in fault detection system. At dapat ito ay real-time information para na sa ganon, malaman natin kung ito bang accelerogram ay nagpapunction ng maayos o merong problema. Kailangan meron siyang built-in na backup battery. At yung backup battery na yan, kailangan kaya siyang i-operate o mag-operate ng hanggang 12 hours na kapag ka nagkaroon ng brownout or the power outage during an earthquake, continuously mag-ooperate siya. Yung kanyang casing or kung saan naka-enclosed itong accelerogram, may built-in backup battery, may built-in recording, must be dust-tight and water-tight. Kasi, di ba, install natin ang isa niyan sa basement. Kapag ka merong earthquake, ano nangyayari? Merong flooding. Kailangan watertight. Kapag ka nagkaroon ng earthquake, nagkakaroon ng brownout or power outage, kailangan meron siyang backup battery. At itong accelerogram na ito
ay dapat magkaroon ng continuous recording. Paano ba natin malalaman kung ang accelegraph ay talagang truly, fully compliant sa DPWH requirement? Ano ba ang nangyayari during an earthquake? Diba, pag earthquake, may power outage. Pagka may earthquake, may shaking, maaring ma-disconnect ang mga kable doon sa accelegraph. Pag nagkaroon ng earthquake, may water leak, merong flooding. Therefore, ang accelegraph as required by the specification ay dapat merong stand-alone capability. Kapag ka nag-power outage, may backup battery. Kapag ka na-disconnect ang kable, it will continue to operate stand-alone at mag-record pa rin siya kung anong shaking ang nangyayari sa building. Ang enclosure niya, ang containment niya, dapat watertight and dust-tight. Kapag ka ganito ang specification, kaya niyang mag-operate on a stand-alone capability. Para bang sa eroplano, merong tinatawag na black box. Pag ano man mangyari sa isang flight ng eroplano, hinahanap at nire-recover yung black box. Sa isang building, somehow, ganun din. Yun ang purpose nitong accelegraph. Kapag nagkaroon man ng disaster at gumuho man ng building, mare-recover natin itong accelegraph at makukuha natin ang recorded data. At ang data na yan, magagamit ng structural engineer for the analysis. Ito ang Gecko accelegraph. At ang accelegraph na ito ay fully compliant with the specifications of DPWH. Meron siyang capability for continuous recording. From the time na ma-install natin siya at maging operational, magre-record siya ng anumang movement sa building, especially during any earthquake. Meron siyang built-in data recording through a built-in SD card at pwede nating makuha ang data dun sa SD card by getting the SD card from the back of the unit. Meron siyang cable connection para ma-connect natin siya sa control box na ito at sa building local area network, pwede nating ma-retrieve ang data through a central computer. Meron siyang backup battery so that pag na-disconnect ang power or nagkaroon ng power outage during an earthquake, magko-continue na mag-operate ang accelegraph through its battery backup power. This Gecko accelegraph can record 100 samples per second as required by the guideline. It complies with the sensitivity and noise requirement. That means 40 micro-G noise limit and up to 2G of recording, which is the level of earthquakes. At meron siyang accurate timing because the unit is connected to the GPS via a GPS antenna and it synchronizes its timing with the GPS. Now, how does the Gecko accelegraph perform the functions required in the guideline? Isa sa sinasabi ng guideline is that kapag ka merong earthquake, the accelegraph must be used to notify the building occupant that there is such an earthquake. And how is that done? And move them to safety. Yun ang sabi ng guideline. Kapag ang accelegraph ay nagkaroon ng sensing ng earthquake, like for example, a shaking, Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is an emergency announcement. This is an emergency announcement. As a safety precaution, we request you to immediately evacuate the building.
Pwede natin siyang i-connect sa building public address system para magkaroon ng automatic announcement during the occurrence of an earthquake. Napansin ninyo dito, merong mga ilaw na nagbi-blinking-blink. At ito ay paraan lang namin sa demo para ipakita yung ibang function. For example, meron tayo ditong gas line automatic shut-off. Umiilaw siya. Ibig sabihin, pag may earthquake, kaya nating i-shut off ang main valve ng mga gas line. Merong elevator control. Kapag may earthquake, we will send a signal to the elevator control so that the elevator will stop kung anumang floor siya nandun. Magbubukas to unload the passengers. Kasi mas mataas ang risk ng injuries kapag na-trap ang mga tao sa loob ng elevator. Pwede nating i-integrate ang ating Gecko accelegraph sa building fire alarm system. I-integrate ang operation ng accelegraph sa building management system. At sa pamamagitan nito, we are able to perform yung function na hinihingi ng guideline na secondary disaster management at ensuring that the building is safe during an earthquake, and the building occupants, the accelegraph is used to provide annunciation to move the building occupants to safety. So, yan po yung Gecko accelegraph. Fully compliant with the technical specifications of the DPWH guideline. It will be able to perform the function that are necessary to be performed in order to achieve the objectives of the guideline. Ang accelegraph as required by the guideline must be standalone capable. That means it will be able to function kahit na siya ay kagaya nito ma-disconnect. Kasi during earthquake, ang mangyayari, magkakaroon ng power outage. May vibration sa building, madi-disconnect ang kable. Kapag na-disconnect ang kable at nagkaroon ng power outage, the accelegraph must be able to function by itself. Kagaya nito, makikita ninyo, nag-ooperate pa rin siya, and this accelegraph will continue to record the movements in the building. Kahit na-disconnect ang power cable at wala na siyang communication cable. It will record continuously sa kanyang built-in battery at built-in data card. In addition, at least isang accelegraph, i-install natin yan sa basement. At sa basement, posible na magkaroon ng flooding. At pag nagkaroon ng flooding, ma-expose ang ating accelegraph instrument sa flood. Masasubmerge siya sa tubig. At itong unit na ito ng Gecko ay IP67 enclosure. That means watertight and dust-tight. At pwede siyang malublob sa tubig at ito ay magpapatuloy na mag-operate on backup battery. So that, pagkatapos ng earthquake, ano man ang nangyari, pwede nating ma-retrieve pa rin ang data. Itong nasa screen ay ang live stream software ng Gecko accelegraph. Kapag ang accelegraph ay nakakonect through cabling papunta sa isang central monitoring computer, ito ang pwedeng makita nating display. Ito ay seismic waves, ito ang nire-record ng mga movement ng accelegraph. So, tatlong waves ito, makikita natin yung sa itaas is the north-south movement. And then, yung nasa itaas is yung wave na east-west movement. Yung sa gitna ay north-south movement.
At yung sa ibaba ay up and down movement. So, nire-record nitong accelerogram any movement doon sa building sa anumang direction. Yung mga waves na yan na nakikita ninyo are actual live recording na nakikita ng accelerogram. So, ginagalaw ko ngayon yung lamesa kung saan nakapatong yung ating accelerogram, kaya nire-record niya yung actual movement. Now, sa isang 50-meter building na mas mataas sa 50 meters, 3 accelerogram ang required. Yung 3 accelerogram na yan ay dapat nakakonect sa network, local area network, at connected siya sa isang central monitoring computer. Kung merong 3 accelerogram, ang makikita nating waves dito sa screen ay 9 na waves. 3 waves sa bawat isang accelerogram. At sa pamamagitan ng central monitoring computer, makikita natin na nasa operating condition itong mga accelerogram. Now, meron pa ako ditong ipakikita sa inyo na actual recorded waves during an earthquake in one actual installation nitong Gecko accelerogram. Makikita ninyo dito na itong nasa itaas ay accelerogram, 3 waves, east-west, north-south, up-down movement. At itong accelerogram sa itaas ay located sa 10th floor. Ito namang sa ibaba, another 3 waves is the recording of the accelerogram located in basement 5. During this time, hindi pa nakakabit yung accelerographs yun sa top level because hindi pa tapos ang installation. Nagkataon lamang na install na itong dalawa at nung time na ito, nagkaroon ng actual earthquake. Makikita ninyo, itong recording na yan ng waves is an actual earthquake. Makikita natin dito, ang maximum acceleration na na-record niya sa 10th floor is 0.002G. Ang 0.002G actually sa seismic scale ng pillbox ay intensity 2 earthquake. Now, itong recorded waves na ito ay pwede nating ma-expand ang view like so. Right-click and then drag and click. Habang ginagawa ko yan, makikita natin na mas malaki ang view at makikita natin dito, merong mga dots. These are the reading. Diba sabi kanina, ang accelerogram must be able to record 100 samples of reading per second. Ito yung mga readings na yan. Yung mga dots na yan. For example, sa point na ito, ang reading niya is 4.24 micro-G. So, maliliit na mga reading. So, yan yung nakukuha niya. Bakit? Mahalaga ba ito? Tingnan natin ulit. Itong part na ito, from here to here, bago maganap ang earthquake, after the earthquake, babalik dapat yung movement ng building doon sa natural movement niya. Yung natural movement na yan, ang tawag dyan ay yan yung building's natural frequency. Para bang sa isang taong naglalakad, healthy siya, walang diferensya, pero nadapa, natapilok, tumayo ulit siya, naglakad, pagkatapos ng matumba, iika-ika na. Ganon din sa building. Kapag ka nagkaroon ng earthquake, tinitingnan natin kung nagbalik ba ang building dun sa kanyang natural na movement. Kapag ka nagkaroon ng pagbabago through time, yung natural frequency na yan, after the earthquake, ibig sabihin, meron tayong cause for concern. The structural engineer will have to investigate. Now, ito naman yung portion ng earthquake. Itong earthquake na ito ay naganap
sa building na ito at ito yung mga readings niya. Yan. Habang ini-expand natin, ito yung mga dots. Makikita natin dyan na ang reading niya dito sa highest point ay 0.002G. At ito nga ay intensity 2 earthquake. Pero pansinin natin, sa basement, ang maximum acceleration niya ay 633 micro-G lamang. Ibig sabihin, sa level sa basement, mahina ang movement. Wala pang intensity 1. Nasa level lang siya ng mahinang movement. Pero pagdating sa 10th floor, mas malakas ang movement at na-measure siya sa intensity 2 level. So, yan yung data na makikita natin dito sa recorded video. Also, pwede nating tingnan bukod sa acceleration, makikita sa recorded data ay ang velocity. Ang maximum velocity sa 10th floor is 1.32 millimeters per second. Sa basement level, ang velocity, maximum velocity is 309 micrometers per second. So, makikita natin yung mga readings na yan. Also, we can look at the displacement. Ang displacement ay yung gaano kalaki ang pagkilos ng building during the earthquake. Sa displacement sa 10th floor, the maximum displacement is 89.6 micrometer. Gumalaw ang building. Kaya nga lang, napakaliit na movement. 89.6 micrometer. Samantalang sa basement, ang displacement niya ay 23.1 micrometer. Mas maliit kesa doon sa level 10. So, ito ang mga data na makikita natin kapag tayo ay gumagamit ng isang accelerograph na fully compliant with the specifications of the DPWH guideline. Merong ibang mga produkto nagpapanggap lamang na fully compliant. Sa totoo lang, hindi niya kayang makita itong mga data na ito. Merong mga produkto na ang kaya lang nilang makita ay ito. Itong nasa itaas ay ang Gecko accelerogram. Ang name-measure niyang seismic wave is makikita natin ang building's natural frequency. Then, nagkaroon ng earthquake, intensity 2 for example, in this case. And then, after the earthquake, babalik ang building sa tinatawag na natural movement or natural frequency. That is achieved because the Gecko accelerogram is able to comply with the noise level requirement. It is able to filter out noise at kaya niyang makita itong maliliit na measurement ng natural frequency ng building. Kapag tiningnan ninyo ang ibang brand, ang ibang produkto, at ang produkto nila ay gumagamit ng MEMS accelerometer as an instrument, ang kanilang noise level ng instrument na yan ay nandyan sa level ng about 300 micro-G. Ito ang klase ng seismic waves na mapoproduce niya. Hindi niya makikita ang building's natural frequency. At hindi nga niya makita itong intensity 2 level earthquake dahil nasasapawan na nitong noise level. So, importante ang sensitivity and noise level kapag tiningnan ninyo ang specifications ng accelerogram. Ang aming Gecko accelerogram is fully compliant with the technical specifications required by the DPWH guideline.
And it is also compliant with the functional requirement, which is for the secondary disaster management. Merong mga produkto na ang kaya lang nilang makita ay ito. Itong nasa itaas ay ang Gecko Accelerogram. Ang name-measure niyang seismic wave is makikita natin ang building's natural frequency. Then nagkaroon ng earthquake, intensity 2 for example in this case, and then after the earthquake, babalik ang building sa tinatawag na natural movement or natural frequency. That is achieved because the Gecko Accelerogram is able to comply with the noise level requirement. It is able to filter out noise at kaya niyang makita itong maliliit na measurement ng natural frequency ng building. Kapag tiningnan ninyo ang ibang brand, ang ibang produkto, at ang produkto nila ay gumagamit ng MEMS accelerometer as an instrument, ang kanilang noise level ng instrument na yan ay nandyan sa level ng about 300 micro G. Ito ang klase ng seismic waves na mapoproduce niya. Hindi niya makikita ang building's natural frequency. At hindi nga niya makita itong intensity 2 level earthquake dahil nasasapawan na nitong noise level. So, importante ang sensitivity and noise level kapag tiningnan ninyo ang specifications ng accelerogram. Ang aming Gecko Accelerogram is fully compliant with the technical specifications required by the DPWH guideline. And it is also compliant with the functional requirement, which is for the secondary disaster management.